Hello sir, good morning po. Welcome to Nings po. Alin? Ikaw ba yan? Gwardiya ka? Ah, oo eh. Di ka ba nakapagtapos sa pag-aaral? Hindi mahirap kasi yung buhay. Ikaw, mukhang yaman-yaman mo na. Eto, successful na sa buhay. Ginamit ko kasi utak ko eh. Di ba, ikaw yung classmate natin na matalino sa klase natin. Bakit? Gwardiya na lang inabot mo ngayon. Sige sir, una po Sandali. kayo. Ayaw mo bang pag-usapan? Ayaw mo ba yung trabaho mo? Ayaw mo bang makita yung dati mong classmate na successful na ngayon? Samantalang ikaw, laylayan pa rin dyan. Gwardiya lang. Gwardiya ang puta. Marangal naman po yung trabaho ko. Di nga lang kasing laki ng kinikita niyong sahod, pero masaya naman po ako at wala akong tinatapakan tao. Sa bagay, bagay lang naman sa'yo yung trabaho mo eh. Magbantay lang ng mga tao at sasaludo sa mga dadaan. Di ka kasi nagtapos. Nag-aral ka kasi sa susunod. Sige ho, may trabaho pa po ako eh. Mamaya na. Kwentuhan muna tayo. Alam mo naman na ngayon lang tayo nagkita ulit eh. Tsaka may meeting pa ako sa loob ng business partner ko. Huwag magalala. Kapag naapog yung proposal ko, hindi naman kita tatanggalin eh. Uy! Pre, business partner! Eto na yung magpakapayaman sa akin. Payaman talaga. Siyempre, di ba sa'yo ito? Mayaman ka? Nga pala, magkakilala kayo? O, buti naman, natanong mo. O, magkakilala kami niyan. Classmate ko niyan nung high school. Walang narating. Gwardiya lang ang narating niyan. Eto, tagabantay lang ng mga dumadaang tao rito sa restaurant. Pre, respeto lang ha. Paano mo re-respetuhin yung mga ganyan? Dapat sila ang rumirespeto sa atin. Kasi sila mga mababang uri ng tao. Tayo napakataas natin. Tayo dapat ang nire-respeto. Nakakaawa kang tignan. Tamad ka kasi. Wala kang diskarte sa buhay. Pero ito, maagang pamasko ko sa'yo. Maliit lang kasi sinasahod mo. Hindi na joke, okay lang naman ako. Tanggapin mo na. Ano ka ba? Alam ko maliit ang sinasahod mo eh. Sa kahit isang tuka ka lang naman. Bobo, tara na nga pre. Ano pre? Para pag-usapan na natin yung business proposal ko. Bagay na yung ginagawa ng gwardiya na yan. Teka, bakit di ka muna humingi ng pasensya dito sa gwardyang pinastos mo? Bakit ako hihingi ng pasensya sa kanya? Narinig mo sinabi ko, di ba? Bakit ko pa ulitin? Pre, bakit ako hihingi ng tawad? Gwardiya lang naman yan. Mababang uri lang yan. Ako, hihingi ng tawad sa kanya, dapat ako ang nilirespeto niya. Mababang uri ng tao lang yan. Hindi ko alam kung bakit ang baba ng tingin mo sa mga gwardya. Marangal naman trabaho nila. Nagsasakripisyo sila. Nagpoprotekta sila sa inyo. Sa mga ari-arian nyo. Tapos ano pakialam ko? Oo, di sila nakapagtapos. Pero dahil sa pagsumikap niya, may narating siya sa buhay niya. At di mo ba alam, nakapagtapos siya ng 3 anak niya, 2 engineer at 1 businessman. At ako yun. Bibiro ka ba, pre? Paano niya magagawa yun? Gwardiya lang yan. Dahil yan sa pagsumikap niya, hindi man naging maganda ang buhay niya, pero nagsakripisyo siya. Lahat ng sakripisyo niya nagbunga sa mga anak niya. Kaya bago ka manglait ang trabaho ng iba, alamin mo muna ang buhay nila. Kung totoo yung sinasabi mo, bakit pa siya nagtatrabaho dito bilang gwardiya? Kasi isa siyang tapat na gwardya at marunong rumispeto sa kahit anumang uri ng trabaho. Kaya nga pinababayaan na namin siya kung anong gusto niyang gawin eh. Dahil yun yung nagpapasaya sa kanya. Ikaw, panlalait, manghuhusga ba nagpapasaya sa'yo? Sorry. Yung mga katulad mo, di deserve bigyan ng chance sa business ko. Pwede ka nang umalis. Dapat tayong pag-usapan pa. Sorry, pre. Ito na lang yung pag-asa ko. Aalis ka ba o ipakakaladkid ka dito sa papa ko? Total. Gwardiya naman siya dito, di ba? Tay, okay lang ba? Okay na ako na. Salamat sa pagtatanggol mo sa akin. Natutuwa ako at hindi ka nakakalimot sa pinanggalingan mo. Tay, wala namang dapat ikahiya eh. Yung pagiging gwardiya mo, isang marangal na trabaho yon. At habang buhay ko yung ipagmamalaki. Kung di dahil sa pagiging gwardiya nyo, hindi mo kami mapagtatapos. At kung nasan man kami ngayon, yun dahil sa'yo. Salamat, anak.